Magandang araw, ngayon ay aking ipagpapatuloy ang pang-4 hanggang pang-6 na hakbang sa pagbuo ng portfolio assessment. Ang pang-4 na hakbang ay ang Determine Student Reflection Guidelines. Before implementing your portfolio assessment plan, establish guidelines to help students self-reflect along the way. With this, students will develop greater ownership of the process and will have experience in working collaboratively with you as their teacher. Ang Student Reflection Guidelines o gabay sa pagninilay ng mag-aaral ay isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng portfolio assessment. Ito ay naglalayong tulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sariling pag-aaral at pag-unlad. Dahil sa pamamagitan ng pagninilay, natutukoy ng mga mag-aaral ang kanilang mga kalakasan, kahinaan at mga aral na natutunan mula sa kanilang mga ginawa. Mahalagang tandaan na kapag tayo ay bumubuo ng Student Reflection Guidelines ay siguraduhing malinaw at tiyak ang mga alituntunin. Iwasan ang mga malabong pahayag nang sa ganon ay hindi ito magdulot ng kalituhan sa mga mag-aaral. Dapat din magbigay ng mga konkretong halimbawa ng mga tanong na maaaring sagutin ng mga mag-aaral sa kanilang pagninilay. Below are the examples of questions which are helpful in determining student reflections. First, you describe the steps that you use to complete today's activities. Example, which steps really help you complete the activity, or ano ba yung mga hakbang ang ginawa mo upang tapusin ang gawaing ito? Or which ones were less useful? Aling mga hakbang ang talagang nakatulong sa'yo at alin ang hindi? What would you change next time? Kung gagawin mo ulit ang gawain ito, ano ang iyong babaguhin? Sunod, what aspect of today's work was meaningful to you? Ano ba yung mga pinakamahalagang bagay na natutunan mo mula sa iyong ginawa? Ito ba ay may epekto sa iyong attitudes, perspective, or interest? Ilan lamang iyan sa mga halimbawa ng mga guidelines upang makapag-reflect ang mga students sa kanilang gawain. Sa pamamagitan ng mga ganitong tanong, natutulungan ang mga mag-aaral na makapag-reflect sa kanilang sarili kung paano nga ba mapabuti ang kanilang gawa. Ngayon na natukoy na natin ang mga alituntunin para sa pagninilay, mahalaga naman na tiyakin natin na ang pagtataya ay patas at maaasahan. Kaya naman, dumako tayo sa susunod na hakbang. Ito ang Identify and Evaluate Scoring Criteria. By working on the students' criteria, students will develop greater ownership of the process and will have experience in working cooperatively and collaboratively with you as a teacher. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pamantayan sa pagtatasa, dapat kasama ang mga mag-aaral. Dahil dito, nagkakaroon sila ng mas malalim na pag-unawa at pagmamay-ari sa proseso ng pagtatasa. Nakakaranas din sila ng pagtutulungan sa pagitan nila at ng guro. However, as the facilitator of learning, you are responsible to ensure the reliability and the high quality of scoring criteria. The student should be informed also on how you will evaluate their portfolios. This can be done by sharing the scoring criteria with your students so that they can ask questions, give their suggestions, and insights. Ibig sabihin, bilang isang facilitator, dapat mong tiyakin na ang mga pamantayan ay naaayon sa mga layuning pagkatuto at kung ano ang dapat inaasahan sa mga mag-aaral. Dapat itong maging malinaw, tiyak at madaling maunawaan. Dapat din nating ibahagi sa mga mag-aaral ang mismong rubric o listahan ng mga pamantayan na gagamitin sa pagtatasa ng kanilang portfolio. Dapat malinaw na nakasaad kung ano ang hahanapin sa isang mahusay na portfolio. Dahil sa pamamagitan ng pagbabahagi ng scoring criteria, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na magtanong tungkol sa mga pamantayan. Maaari silang magtanong kung ano ang ibig sabihin ng isang particular na pamantayan o kung paano ito ilalapat sa kanilang portfolio. Hindi lang dapat tagatanggap ng impormasyon ang mga mag-aaral. Dapat din silang bigyan ng pagkakataong magbigay ng kanilang mungkahi o pananaw tungkol sa scoring criteria. Maaaring mayroon silang punto na hindi nakita ng guro. Ang layunin ng pagbibigay alam ay upang maging transparent ang proseso ng pagtatasa.
Kapag alam ng mga mag-aaral kung paano sila tatayain, mas malamang na maging responsable sila sa kanilang pag-aaral at mas motivated na gumawa ng mahusay na portfolio. Sa madaling salita, sa hakbang na ito, hindi lang dapat basta ibigay ang scoring criteria, kundi dapat talakayin ito sa klase upang matiyak na naintindihan ng lahat. Sa puntong ito, mayroon na tayong malinaw na alituntunin para sa pagninilay at pamantayan sa pagmamarka. Kaya naman, dumako tayo sa panghuling hakbang, ang communicate result. The final step in implementing portfolio assessment is to conduct a conference with each student to review its contents, the student's reflections, and assessment of the individual output. So, sa step na to, dapat kailangan talagang magdaos ng isang conference sa bawat estudyante upang reviewin ang mga nilalaman ng portfolio, ang kanilang mga refleksyon at ang assessment ng kanilang mga output. Ano nga ba ang layunin ng conference? Dito ay nagkakaroon ng feedbacking. Nagbibigay ng feedback yung guro sa estudyante tungkol sa kanilang portfolio. Nagkakaroon din dito ng discussion na kung saan ay tatalakayin ang kanilang mga lakas at kahinaan at kung paano nila mapapabuti ang kanilang pag-aaral. Kapag ang isang estudyante ay may hindi alam tungkol sa isang assessment, nagkakaroon dito ng clarification na kung saan ay sasagutin ng guro ang anumang katanungan ng estudyante. Kaya nagkakaroon ng collaboration dito na kung saan ay tinutulungan ng guro ang estudyante upang magtakda ng mga layunin para sa kanilang pag-aaral sa hinaharap. Upang matiyak na maayos ang pagpapatupad ng portfolio assessment, mahalaga ring isaalang-alang ang sumusunod na checklist na mula sa author na si Macmillan noong 2007. First checklist. Are students knowledgeable about what a portfolio is and how it will be used? Alam ba ng mga estudyante kung ano ang portfolio at kung paano ito gamitin? Mahalaga na maunawaan ng mga estudyante ang layunin at kahalagaan ng portfolio. Next, do students know why portfolios are important? Alam ba ng mga estudyante kung bakit mahalaga ang portfolio? Dapat malinaw sa kanila kung paano makakatulong ang portfolio sa kanilang pag-aaral at pag-unlad. Pangatlo, are the students responsible for or involved in selecting the content? Responsable ba ang mga estudyante sa pagpili ng nilalaman ng portfolio? Ang pagbibigay ng kontrol sa mga estudyante sa pagpili ng kanilang mga gawa ay nagpapataas ng kanilang engagement at pagmamay-ari sa proseso. Meron din sa checklist yung, is there a sufficient number of work samples but not too many? Sapat ba ang bilang ng mga work sample ngunit hindi sobra? Dapat may sapat na bilang ng mga gawa upang ipakita ang pag-unlad ng estudyante, ngunit hindi dapat maging labis na nakakapagod. Sunod, is a table of contents included? Mayroon bang talaan ng mga nilalaman? Dahil dito, nakakatulong ang table of contents upang mas madaling mahanap ang mga gawa sa portfolio. Are specific self-evaluation questions provided? Mayroon bang mga tanong para sa self-evaluation? Ang mga tanong na ito ay nagtutulak sa mga estudyante na nagmumuni-muni sa kanilang mga gawa at matukoy ang kanilang mga lakas at kahinaan. Panghuli ay, is the checklist of contents complete? Kompleto ba ang checklist ng mga nilalaman? Dapat tiyakin na ang lahat ng mahalagang elemento ay kasama sa portfolio. Sa pamamagitan ng pag-communicate ng result, ay natitiyak na ang mga estudyante ay naiintindihan ang kanilang pag-unlad at kung paano nila mapapabuti ang kanilang pag-aaral sa hinaharap. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay nakakatulong upang matiyak na ang portfolio assessment ay hindi lamang isang paraan ng pagtatasa, kundi pati na rin isang makabuluhang karanasan sa pagkatuto para sa mga estudyante.